Hi guys! Another day, another mini vlog na naman ang buhay namin dito sa isla. At ngayong araw nga pala ay may pasok si Ate Cassie at si Ate Megan, kaya naman maagap ko nga silang inasikaso. Pumalaot nga rin pala kaming dalawa ni Buyo kasama nga itong si Oranggi dahil sasalok nga kami ngayon ng Skylab at ilang araw na nga po niyang hindi nasasalok ito. Alas 4 pa nga lang ng madaling araw ay nagising na nga ako mga mare, kaya naman ako na nga lang nag-asikaso sa mga bata at maagap nga rin akong nagluto. Nakikitira nga lang pala kami dito sa bahay ng aking mga in-laws mga mare at pare dahil kasalukuyang ginagawa pa lang ang aming bahay. Hindi ko na nga maalala kung kailan kami lumipat dito pero parang matagal-tagal na nga rin. Nagluto nga lang pala ako ng itlog at may tira nga pala kaming dulong kahapon kaya naman eto't iinitin ko na nga lang. Adobong dulong nga ito kaya hindi madaling mapanis dahil may suka. Maya-maya nga lang pagkaluto ng almusal ay tinawag ko na nga rin yung dalawang bata para kumain. Parang nag-iin-in pa nga si Megan dyan at medyo inaantok pa kaya naman hindi nga agad siya makakain. Sa mga bago pa nga lang nakapollow dito sa aming page, yes mga mare at pare, dalawa na nga po ang anak ko at yan nga po si Ate Cassie at si Megan. Si Ate Cassie nga po ay grade 10 na, tapos si Ate Megan naman ay grade 7, tapos ito nga pong huli na aking pinagbubuntis. Sa totoo lang talaga mga mare, marurunong na nga mag-asikaso ng sarili nila yung dalawa na yan dahil tinuruan nga namin sila. Alas 6 nga ng umaga sila umaalis dito sa bahay mga mare dahil sa kabilang barangay pa nga sila papasok. At dahil inabot na nga ng tubig yung ibang part ng daan dito sa aming nayon, kaya naman sumasakay na nga lang sila ng toda. Dati kasi hinahatid pa nga sila ng aking buyok sa school pa motor, kaso nga lang malalim na nga yung tubig kaya naman hindi na nga kaya. Binigyan ko na nga silang dalawa ng baon mga mare, pambayad nga sa toda at syempre pambili nga nila sa recess. Alas 4 pa kasi ng hapon ang labasan nila mga mare at pare, medyo matagal nga sila sa school kaya nga bukod sa pera ay pinagbabaon ko nga rin sila ng kanin at ulam. Kami namang dalawa ni Buyo kinaghahanda na nga rin dahil maya-maya nga lang pagkaalis nga nitong dalawang bata ay sasalok naman kami ng Skylab. Simula kasi nung bumagyo at naiangat nga niya mga lambat ng aming Skylab ay hindi pa nga rin namin ito nasasalok dahil medyo mahirap nga ang panguhuli ngayon. Maliwanag na nga po nang umalis ang dalawang bata kaya naman eto't papalaot na nga rin kaming dalawa ni Buyo kasama nga itong si Oranggi. Hindi naman kasi talaga papayag yung si Oranggi na maiwan mga mare, lalo na nga kapag pababa na nga si Buyo at nakikita nga niya talaga namang nangunguna na nga sa pagtakbo. Kada umaga nga mga mare at pare palagi nga silang magkasama ni Oranggi, lalo na nga kapag naglilimas nga si Buyok dito sa aming bangkang malaki. Siya nga pala mga mare, may babalita nga pala ako sa inyo tungkol dito kay Oranggi dahil dalaga na nga siya. Si Megan nga nakakita sa dugo niya mga mare, kaya naman nilagyan na nga niya ito ng diaper noong isang araw, kaso nga lang hindi ko nga na-video. Ayaw pa nga umandar nitong aming makina at akala ko nga hindi pa nga kami matutuloy sa pagsalok ng Skylab. Kaya naman bumalik na nga ang aking Buyok sa nayon para kumuha nga ng gasolina dahil nung nakakaraang ayaw nga ring umandar nitong aming makina, pinatakan nga lang niya ito ng gasolina. Kaya ayun na nga mga mare, parang magic at bigla na nga lang itong umandar, kaya naman dumiretso na nga kami doon sa aming Skylab. Medyo malakas nga ang ulan kanina at malapit na nga akong mabasa mga mare, pero mabuti na lang talaga nung umaandar na nga kami, bigla nga itong humina. Pagkarating nga namin dito sa aming Skylab ay agad na nga tinanggal ni Buyok ang mga tali ng bawat sulok ng aming Skylab para maangat na nga niya ang lambat. Sa mga hindi nga nakakaalam ko ano ang Skylab mga mare, ito nga isang uri ng fish trap na kung saan maraming ang nahuhuling isda dito at hindi na nga sila nakakalabas. Nakahuli nga rin si Buyok ng duhol mga mare at kinikilabutan nga ako, kaya naman sabi ko nga sa kanya itapon na nga sa dagat. Akala nga namin wala kami magiging huli dahil nung nakaraan nga mga mare, napakahirap nga ng panguhuli, pero mabuti na lang talaga at medyo marami-rami nga itong aming huli ngayon. May isa pang duhol na nahuli si Buyok mga mare at pangalawa na nga ito, pero sa kabuuan nga 3 duhol nga yung nahuli niya dito sa aming Skylab. Hindi naman ito kinakain dito sa amin at pantakot nga lang ito sa mga tao, kaya naman ayan at itinapon na nga niya sa dagat. Kukuha nga lang kami ng aming pang-ulam ngayong tanghalian at syempre pang-ulam na nga rin ng mga aso dahil pakakainin nga ni Buyok mamayang hapon. Balak nga sana ang isama ni Buyok itong mga kanduli sa pakain ng aso dahil pampalasa nga rin daw yan, kaso nga lang napakapapayat nga ng kanduli kaya naman itinapon na nga lang may niya. Mga bisita kasi kaming darating ngayong tanghali at sila ngayong mga estudyante pa na graduating at galing pa nga sila sa Pampanga. Ibibidyo nga raw nila ang pang-araw-araw naming ginagawa ni Buyok mga mare at itong araw ay kanilang thesis at requirements nga sa kanilang pag-graduate. Kaya naman buong puso nga po namin silang tinanggap ni Buyok para naman makatulong na nga rin kami sa kanila. Pinili na nga po ni Buyok yung mga tilapia na matataba at malalaki para naman may pangprito nga kami at may pangpaulam nga kami mamaya dun sa mga estudyante na darating. Alas 4 pa nga lang daw ng madaling araw ay nakasakay na nga sila sa bus mga mare papunta nga dito sa amin sa isla. Pagka-uwi nga namin ni Buyok sa bahay, naghanda nga lang kami ng pananghalian at nagluto nga lang kami ng tinolang manok at pritong tilapia. Tapos maya-maya nga lang nagdatingan na nga itong mga estudyante. Pinakain na nga rin namin sila ng tanghalian dahil sigurado na gutom nga sila dahil 2 oras nga ang biyahe sa bangka at napakatagal. Akala nga daw nila mga mare, nagjo-joke lang ako sa 2 oras
oras na biyahe sa bangka ay totoo daw pa.